Talagang curious sa ating pananampalatayang Katoliko si Pastor. Panoorin pa natin ito. Tao, mga Katoliko, na akong basahon sa inyo kung kinsa gyoy responsible sa pag-compile sa mga Bible. Dili Katoliko ang nag-compile sa Bible, mga ugok. Ugok kayo mo. Mga anak ko siya, mga mangingilad mong dagko. Ayan yung ilara ang mga tao. Kaya ang mga tao, mutuo lang nag-unsa inyohang isulti. Kaya wa man na sila kahibalo. Pero tanawag ganin niya magkaigsoon nga, kini siya, information gikan ni siya sa Vatican. Mato pa din the Bible was written and compiled by many people whom many scholars say are mostly unknown from a variety of disparate cultures and backgrounds. So muna gisulti sa mga scholars, kamang mga Katoliko, mga CFD, mga kaning mga pare, dapat tarungon ninyo to istorya ang mga tao. Isulti nyo ang tinud nga dili man kami ana, wa man milabot ana, mga ugok gayod kamong dagko. Mga bakakon, di ba? Kinsay anak sa kinsay amahan sa mga bakakon, ang yawa. So, ang amahan sa mga CFD, ng mga bagakon, ang yawa. Kaya iba yung tawa ni Pastor, no? Ngunit kung narinig pa natin kanina, bago niya binasa yung sinasabi niyang referensya, ay sinabi niyang dokumento daw yun ng Vatican. Kini siya, information gikan ni siya sa Vatican. Ngunit pagkatapos niya naman itong basahin, para daw sa kanya, according daw yun sa mga scholars. So muna gisulti sa mga scholars. Parang nag-iiba-iba ata yung mga sinasabi ni Pastor. Una po dito, hindi naman pahayag po ng Vatican ang binasa ni Pastor. Ito po ay binasa niya lamang sa Wikipedia. Pangalawa, hindi naman po sinabi sa binasa ni Pastor na hindi Catholic Church ang nag-compile ng Biblia. Hindi natin makikita sa statement na ito na walang kinalaman ng Iglesia Katolika sa pagkabuo ng Biblia. Dahil kung unawaan man po natin ang mabuti, ipinapakita lamang nito ang pangkalahatan na detalye sa kung paano at kung sino ang nag-compile. Now, the Catholic Church played a significant role in the compilation and canonization of the Bible, lalo na sa mga unang siglo ng Kristyanismo. Ang proseso po ng pagtukoy kung aling mga aklat ang isinasama sa kanon ng Biblia was a gradual and complex process na kinasasangkutan po ng iba't ibang councils, church leaders, and theologians. At sigurado pa ako hindi kabilang dito yung sinasamahang iglesia ni Pastor. See? Hindi lang po sa dahil lumitaw lamang ang Biblia, kundi dahil po maraming tao talaga ang responsable sa pagkabuo nito. At ipapakita po natin kung bakit malaki ang ambag dito ng Iglesia Katolika. At tanging Iglesia Katolika lamang ang makikita nating may patunay na may contribution po sa compilation ng Bible. Of course, the Old Testament or the Hebrew Bible was primarily composed by the ancient Hebrew writers and prophets. Sila yung mga sumulat ng mga libro. Jewish scribes and scholars ay mga responsable po sa pagpapanatili at pagpahatid ng tekstong ito sa mga henerasyon. So therefore, ang Jewish canon ng Old Testament ay ginawa mismo ng mga Jewish religious authorities ng mga Hudyo. At ang mga aklat ay kinikilala bilang sagradong kasulatan within the Jewish community. Ibig sabihin, nag-i-exist na ang Old Testament bago pa nabuo ang Biblia. Or let us say, Old Testament is not yet called the Bible during that time. And the New Testament na naglalaman po ng teachings and writings of Jesus Christ and the early Christian community was composed by various authors. Kabilang na po dito ang mga apostles and disciples of Jesus. Ang mga apostol po at mga pinuno ng mga unang Kristiyano ay may mahalagang papel po sa pagpapalaganap ng mga turo ni Jesus at pag-iingat ng mga kasulatan na kalaunan po ay naging bahagi po ng bagong tipan. Nang dahil sa nag-i-exist na ang mga aklat na ito, kabilang na pong Old Testament at mga aklat naman sa New Testament, dito na po pumasok ang malaking papel ng simbahang Katolika upang buuin ang Biblia na may Old at New Testament. The Catholic Church as one of the oldest Christian traditions ay nagkaroon po ng malaking impluensya sa pagbuo ng biblical canon. Again, when we say po compilation, gathering existing books. Kaya narito po at ipapakita po natin ang ilang mahalagang proseso ng pagkabuo po ng Biblia na kung saan makikita natin ang naging malaking papel ng simbahang Katoliko sa compilation ng Biblia. Una po dito, ang Catholic Councils and Synods. Nagtipon po ang simbahang Katoliko ng ilang ecumenical councils and synods in the early centuries of Christianity upang tugunan ang mga theological issues at itatag po ang opisyal na kanon ng Biblia.
So wala pa noong sinasabing opisyal na listahan ng mga aklat ng Biblia until the time na binuo ito at ginawang legal ng simbahan. For example, the Council of Carthage in 4th century and the Council of Hippo in the 5th century ay siyang nakatulong po sa pagpapatibay sa listahan ng mga aklat na isinasama sa Luma at Bagong Tipan. Ano po ang ating batayan? Maaari niyo pong basahin ang libro na The Canon of Scripture by Frederick Bruce and The Formation of the Christian Biblical Canon by Lee Martin MacDonald. Sunod po dito ang malagang papel ng Church Fathers at mga theologians. Malaki pong impluwensya ng mga Church Fathers and theologians, kagaya po ni na Saint Augustine, Saint Jerome, and Origen, na may malaking papel in studying, interpreting, and promoting the biblical text. Ang kanilang mga isinulat at komentaryo sa kasalukuyan ay nakatulong po sa paghubog ng pagkaunawa sa Biblia within the Catholic tradition. Story lang ba ito? Hindi rin. Maaari niyo pong matutunan sa aklat na ito na The Cambridge History of Christianity, which provides a comprehensive overview of the development of Christian theology. Sunod dito, ang translations at ang preservation. Malaki po ang naging papel ng Catholic Church sa translation and preservation of the Bible throughout history. Kung wala ang Iglesia Katolika, siguradong walang magpapanatili ng mga manuskrito ng Biblia. For example, Saint Jerome's Latin translation of the Bible, known as the Vulgate, became the official Latin version of the Bible in the Western Church. Ang simbahang Katoliko po ay responsable din sa pag-ingat at pagpapanatili ng mga sinaunang manuskrito ng Biblia. Ano pong patunay natin? Ito po ay nakatala sa mga aklat ng mga scholars, kagaya po ng The Bible in Translation, Ancient and English Version by Bruce Metzger, and The Story of the Bible, How It Came to Us by Henry Wansbrough. Sunod po dito ang liturgical use. Isinasama po at isinasabuhay ng simbahang Katoliko ang kasulatan into its liturgical practices. Kasama na po ang pagbasa mula sa Luma at Bagong Tipan sa misa at iba pang mga serbisyo sa pagsamba. Ano pong halimbawa? Kagaya ng lectionary, na isang libro po containing selected readings from the Bible na ginagamit po ng simbahang tuwing misa. Na kung saan, isang mahalagang kasangkapan para sa ating Katoliko upang matutunan po at maisabuhay ang mga nasa banal na kasulatan. And of course, ang pinaka-importante at hindi talaga kayang tutulan ng mga kapatid nating anti-Katoliko, itong tinatawag nating na teaching authority. Alam naman po natin that the Catholic Church has a teaching authority known as magisterium, Matthew 16 verse 18. Na gumagabay po sa interpretasyon at aplikasyon ng Biblia sa loob ng tradisyong Katoliko. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ang magisterium po ay tumutulong upang matiyak ang tapat na interpretasyon ng kasulatan at ang kaugnayan nito sa buhay ng mga mananampalataya. See? So yan po. Marami pong patunay ng Iglesia Katolika talaga ang naging responsable sa pag-compile ng Biblia. Nakakapagtaka lang na tinutulan ito ng mga kapatid nating anti-Katoliko, ngunit hindi naman nila pinapatunayan kung may ambag ba ang kanilang iglesia o simbahan sa pagbuo ng Biblia. Ayon po sa history, ayon po sa mga Bible scholars, malaki ang impluensya po ng Iglesia Katolika sa pag-compile sa pagbuo ng Biblia. Yan po ang katotohanan. Ayan po mga curious, sana po ay nakatulong ang video na ito. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin at upang mas marami pa pong mabot at mas marami pang matulungan ng mga ginagawa nating videos. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Kabornov ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya panoorin niyo po siya sa kanyang programa. And God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin
ang ating matuto. Rodeo et Iglesia,